Claire Castro, nako, pinagtatawanan ka ni VP Sara. Isa ka daw sa nagbibigay ng kahihiyan sa bansa natin. At pinagtatawanan ka ni VP Sara sa iyong ambisyon na maging DOJ Secretary. Sabi ni VP Sara, hindi siya magaling ang tagapagsalita ng Office of the President. Agoy, day, ang sakit naman yun, day. Uy, parang tinusok-tusok ang puso mo ba galing sa isang vice presidente na nagsasabi na hindi ka magaling na spokesperson. Ay, alam ko na, Madam Claire, ang gawin mo magtambling-gambling kada sa harap ng press. Diba? Ang sakit naman. Ay, comment down below if you agree sa sinabi ni VP Sara na hindi magaling na tagapagsalita si Claire Castro sa Office of the President. Comment below kung do you agree or disagree. Kung agree kayo kay VP Sara, bakit? Kung disagree kayo kay VP Sara, bakit din? Kasi gusto kong malaman kung baka kay VP Sara lang to ba? Baka mapahiya si VP Sara na, ay, ako lang pala ang nagsabi pero marami ang mga fans ni Claire Castro. Castro. Sabi nga ni Chavit Singson, attack dog. The attack dog will bite if the money comes. Ay, grabe naman to. Hindi epektibo na spokesperson si Attorney Claire. At the same time, nako, nagdadala daw ito ng embarrassment to the country. And claiming that the palace official had at times brought embarrassment to the country. Ang sakit naman yun. Oy, nagbibigay ka ng kahihiyan sa bansa natin. Diba? Naku, hindi talaga. Kayo, oy, do you agree na si Madam Claire ba nagbigay ng kahihiyan sa Pilipinas? Baka sabi na iba ba, yan ba ang spokesperson ng Office of the President? Naku, ano ba naman yan? O eto ang video kabibig para maniwala ka na sinabi talaga ni VP Sara. Sabihin yung gawa ko lang to. O watch this video. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte, dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun at trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. There's no going back sa ginawa nila na rendition. Ito ang komento ng ating mga netizen. Oo nga, tama si VP Sara. Isang kahihiyan si Claire Castro. Mali ang impormasyon. Wag mo po kayong gayon kay Claire Castro. Tama si VP Sara. Nangangarap maging DOJ Secretary si Claire. Uy, wag naman po. Claire Castro, ano ba naman yan? Kumpara kay VP Sara. Ito pa, mas maganda si Claire Castro kumpara kay VP Sara. Oh, talaga? Nakubulag ka lang. Ay, tingnan ko nga. Ay, tingnan ko ha. Troll, 7 friends. Binanata nila si VP Sara. Mas kapani-paniwala pa si Claire Castro kumpara kay VP Sara. Wow, sinong binoto ng Pilipinas? Si Claire Castro o si VP Sara? Oh. Claire Castro for President, VP Sara. Sara Lustay. Wow, coming from you. Check ko kung ilan ang mga ay 2 friends lang. Mga troll pala to. O, eto ha, panoorin nyo si Atty. Topacio para masupal pala itong si Claire Castro. Watch this video. Palpak na naman ito yung sinasabi ni Auntie Claire Ang ibig ba niyang sabihin, hanggang ngayon ay kontrolado pa ng palasyo ang ombudsman dahil galing siya sa DOJ na alter ego ng Pangulo? Kaya nababanatan ka ni Manong Chavit Kasi di ba sinabi niya, sabi daw ng palasyo, dahil daw marami ng trabaho ang ombudsman. Okay. Ang ICI na daw ang magli-lead sa flood control
Independent po yung ombudsman. Bakit naman ang spokesman ng presidente ang magdidikta kung anong dapat gawin ng ombudsman at anong hindi dapat gawin? Ang ibig ba niyang sabihin hanggang ngayon ay kontrolado pa ng palasyo ang ombudsman dahil galing siya sa DOJ na alter ego ng Pangulo? Saan? Hinugot mo na naman sa puwet mo to, Claire eh. Yung statement na ito ba talaga sinabi ng Pangulo? Bakit di naman alam Hindi mo nakakausap ang Pangulo, nag-iimbento ka na lang ng sinasabi. I don't think mo sasabihin ng Pangulo to. Kengko ito eh. Tama. Pag sinabi mo to, Maring Claire, parang sinabi mo na rin na magulo ang pag-iisip ng Pangulo. Kasi spokesman ka eh. Kaya sana, aminin mo na lang na wala kang magawa sa buhay mo. Mga 5 minutes bago ka mag-press briefing, saka mo lang iisipin kung anong sasabihin mo. Aminin mo na kasi. Ito pa isang nakakatuwa na naman. At talagang itong si Auntie Claire, dapat talaga ito dapat to talaga i-protect Auntie Claire talaga at all costs. Dahil napapatawa ka niya. Oo, kasi di ba sinabi niya, sabi daw ng palasyo, dahil daw marami ng trabaho ang ombudsman, Okay. ang ICI na daw ang magli-lead sa flood control. Parang hindi po yata pwedeng diktahan ng palasyo ang ombudsman kasi nga independent po yung ombudsman. Bakit naman ang spokesman ng presidente ang magdidikta kung anong dapat gawin ng ombudsman at anong hindi dapat gawin? Ang ibig ba niyang sabihin hanggang ngayon ay kontrolado pa ng palasyo ang ombudsman dahil galing siya sa DOJ na alter ego ng Pangulo? Paano yun, sir? Palpak na naman ito yung sinasabi ni Auntie Claire nasasabihin mong yung ICI will lead flood control anomaly probe, not ombudsman. Hindi nyo po pwedeng bawasan ang poder ng ombudsman. Pero sir, yung Nasa batas yan may Ombudsman Act binawasan na nga po yung batas. Yun na nga po yun. Ibendalo na naman ba to? Binawasan na nga. Ito pa mga useless statements galing sa palasyo Opo. sabi nito. Verbatim, iko-quote ko sa Philippine Star. Palace Press Secretary Claire Castro said that despite the appointment of former Justice Secretary Jesus Crispin Remulla as ombudsman, the ICI will not be abolished. Siyempre, may nagsabi bang pagka na-appoint si Remulla na ombudsman, ma-abolish yung ICI? Paano kung di si Remulla na-appoint? Ano ba itong statement na to? Ito ba ay may lohika? May saysay? Does it even have any intelligence at all? Oh my God. Kaya nababanatan ka ni Manong Chavit Sinasabi sa iyo, kasong ulol na agad na nakakakita ng pera. Yan na. Eto, sabi niya, ang ombudsman kasi, eto, direct quotation to. Sige po. Baka sabihin nyo, binibend ko yung mga words. Gusto yung mga bend nyo yun Kaya may nababansagang Mr. Bend. Hindi Mr. Bean Mr. Bend. Wala na, bend na. Okay? Ang ombudsman, kasi hindi lamang po tutok ito sa flood control project. Siyempre, alam naman po namin lahat yun Kaya nga ombudsman hindi naman flood control man. Ombudsman. Ala! Di ba? Ombudsman yan, pare. Maring Claire naman. Marami pong kaso na dapat pagtuunan ng pansin ng ombudsman. Siyempre! Kaya nga ombudsman Patagal na po yan. Hindi po bago yan sinasabi nyo. Yan na. So, hindi po natin nakikitahan na ito ang dahilan upang gibain o wasakin ang trabaho ng ICI. Sino ba nagsabi sa inyong pag in-appoint si Remulla sa ombudsman, dapat gibain ng ICI? Wala naman Saan? Hinugot mo na naman sa puwet mo to, Claire Yung statement na ito ba talaga sinabi ng Pangulo? Bakit di naman alam Hindi mo nakakausap ang Pangulo, nag-iimbento ka na lang ng sinasabi. I don't think mo sasabihin ng Pangulo to. Kengko ito Tama. Pag sinabi mo to, Maring Claire, parang sinabi mo na rin na magulo ang pag-iisip ng Pangulo. Kasi spokesman ka Kaya sana, aminin mo na lang na wala kang magawa sa buhay mo.
mga 5 minutes bago ka mag-press briefing, saka mo lang iisipin kung anong sasabihin mo. O, aminin mo na kasi. Pero attorney, Ito pa. favorite mo yan eh. Sige. Ito pa, Castro explained that relying solely on the ombudsman may take a long time to finish a single case. Anong ibig mo sabihin? Mabagal? Si Remulla? Ala! Di ba sinabi niya, oh? Oh, siya mismo. Kailangan po talagang may isang independent commission. Bakit? Hindi ba independent ang ombudsman? I-analyze niyo itong sinasabi ni Claire. Puro hindi kakeng ko yan. Oo. Nakalimutan Yan, lang. ito pa ha. At kung tapos na po ang pagre-review at nakitang meron dapat na sampahan ng kaso, mas mabilis magsampa ng kaso ang DOJ at ang ombudsman. Nga. Paano naging mabilis kung idediretso mo sa DOJ at sa ombudsman kaysa idaan mo sa ICI? Paktay. Ibig sabihin, hindi, parang, alam mo, Manang Claire, tignan mong mabuti yung sinasabi mo, ha? Parang sinasabi mong mabagal ang DOJ, mabagal ang ombudsman, hindi kaya. Kaya kailangan ng ICI. Hindi ko sinasabing maling ni ICI, kami nga nag-suggest nito. Yun ang punto niya. Oo, pero parang sinasabi mo, hindi kaya ng ombudsman ang flood control, kundi ni ICI. Parang utang na loob pa. Pakaliwanag lang po. Ay, Ayan. nako. Lagot tayo dyan. Oo, eto na naman, Nako. At saka, ang dami pa. Etong isang, una pa sa ICI eh. Opo. Kulang yung power siya, kita mo. Pupunta pa siya sa DOJ para mag-issue ng lookout bulletin. Pupunta pa siya sa DPWH para mag-inspeksyon. Ba't hindi na lang binigyan ng direktang power ang ICI over the Bureau of Immigration? Hindi na lang binigyan ng poder mag-hire ng mga independent na mga inspectors. Yung sinasabi noong mga kilala kong mga contractors na quantity surveyor. Ayun Diyan, pala booking na booking mo kung standard o substandard. Yung proyekto. So, wala po talaga mangyayari. Ha? Magulo na nga, yung Ginulo spokesman pa, kalat-kalat ang pinagsasabi. Parang, mema. Tapsoy. Itong perfect example talaga ng mema. Mema sabi. So, ang sasabihin ko kay Yusek Castro, next useless statement, please. Iba bilib kay Claire Castro. Dapat daw si Claire Castro maging DOJ Secretary. Pero si BP Sara walang bilib kay Claire Castro. As in, sabi pa ni BP Sara, nagbibigyan lang ng kahihiyan.